Siya ng Romblon, sinasabing may isang malawak na butas sa ilalim ng dagat na balot ng dilim at ubod ng lalim. Nung nalaman ko na blue hole itong nating assignment note, medyo may excited ako nakaramdaman dahil if ever ngang totoong blue hole itong pupuntahan natin, it would be the first dito sa bansa natin. Of course, you know, yun naman ang purpose talaga natin to verify yung mga claims na ganito eh. Pero dahil sa lakas ng alon, nagpasya muna kaming sumisid sa barangay Agpanabat. Sinalubong ng mga estrukturang bihirang makita. Ang mga bato na inukit ng panahon, bumuo ng mga lagusan at mga silong. Napakaganda na itong dive site na to. Kakaiba yung formation ng coral sa ilalim, no? They were formed in such a way na parang mukha siyang maze na may mga caverns in between ng mga corals na pwede ka magpasikot-sikot. Naging kublihan ito ng mga samut-saring buhay. Tulad na lang ng blue-spotted stingray na ito na naghahanap ng mga hipon, alimango o uod na makakain. Ang sea cucumber naman, kumakain ng algae at ibang maliliit na organismo na nakukuha nito gamit ang kanyang maliliit na kalamay. Nakatsempo din kami ng kakaiba na nudibranch. Ang Romblon ay parte rin ng Verde Passage na siyang kilala bilang Center of Marine Biodiversity, ang lugar sa mundo kung saan may pinakamaraming uri ng hayop dagat at korales. Kaya hindi katatakang sagana rin sa buhay ang nadatnan namin sa ilalim. Ang Verde Passage po isa sa mga importanteng marine corridor sa biodiversity. At sinasabi natin doon sa mga scientifico na nagsasabi na ito daw po yung center of marine global biodiversity. So, hindi naman po ako nabibigla na sa aking pagdadive ngayon, maraming magagandang tanawin sa ilalim, marami pang mga isda na minsan hindi mo na makita doon sa mga lagi na lang pinupuntahan. At ayon kay Sir Mon, maaaring ang mga estruktura ng bato ay nagbibigay ng mga bakas kung ano ang mga itsura at paano nabuo ang blue hole na aming pakay. Nung araw, pwede isang ano lang yan, isang buong bato lang yan, na dahil sa natural erosion, naghiwalay sila. Na parang kuweba o kaya maze, yan, mga ganyan. Kinabukasan, mas naging kalmado ang dagat. Yung second day natin was much better than the first. Maaraw, and medyo napagbigyan tayo ng panahon ng alon para makaabot doon sa blue hole. So everyone was really excited about that. So we all had breakfast na doon sa boat on the way en route doon sa blue hole. And doon na tayo nag-usap kung paano magiging approach natin. Going to the exit and then try to enter it. Because if the current is strong then, by the way, it will push us up. And we are too fast up. We are from 30 meters pushed up to 6 meters. And we can't do anything against that. Nandito na tayo sa spot kung saan matatagpuan yung blue hole. Ito, medyo maalon. Kahit na malapit tayo sa shore, medyo maalon. So, posibleng malakas ang kuryente sa ilalim. Papasok ngayon yung tide. So, definitely, medyo makuryente yung pagbaba natin. Okay naman yung this. Medyo lang. Siyempre, kakaiba itong bababain natin. So,
Medyo may konti lang akong konting. So, wish us luck na lang. Sana makakuha tayo magandang footage at makita natin yung mga tinatagong sikreto na itong blue hole na to. Sa pagbaba, dinatnan namin ang isang malawak na bahura. Hanggang sa marating namin ang isang malaking butas. Peter warned us that there are times talaga na sobrang lakas ng current sa ilalim, hindi ka makababa talaga doon sa hole mismo dahil tinutulak ka pataas ng kuryente. Hindi magiging madali ang pagbaba. Ang kuryente o agos daw rito ay maaari kang dalhin pataas nang wala sa oras, na maaari magdulot ng decompression sickness o sakit na delikado sa katawan ng sinumang diver kung bigla-bigla ang kanyang pagangat. Kaya dapat mag-ingat. Abangan sa susunod na Miyerkules. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild. Ang target natin, makakolekta tayo ng 100 ml na venom. No? Ito, makakagawa ito ng 400 ampules ng anti-venom.